Yo, what's up? Welcome sa isa na namang part 2 video. Ito, dudugtungan naman natin yung ginawa kong flip-top biggest upset wins 2 years ago. Nakalink lang yan sa description kung hindi nyo pa napapanood. In-explain ko doon yung mga basehan ko kung bakit sa isang matchup ay may kino-consider na underdog at favorite. Tulad nung laban ni M-Sight at Zendlook na clear favorite si M-Sight dito para manalo kasi talagang effective yung style or yung winning formula niya lagi. In fact, 9 consecutive wins siya before nitong laban. Dito sa battle nila parang naging experimental yung naging performance niya. After kasi nung pinakita niya kay MR, parang may expectation na yun din yung gagawin niya, yung mag-adapt sa style ng kalaban. Pero kabaliktaran yung naging approach niya dito. Sinubukan niya i-expose yung style ni Zendlook pero hindi siya ganun naging effective. Siguro dahil yung naging core nung game plan niya ay comedy, which is tingin ko lang yung weakest attribute ni M-Sight. So yun nga, hindi na gumana yung line mac at style mac na sinubukan niya dito. Pati yung delivery niya medyo mellowed down para mag-stick dun sa tema niya. Hindi na yung usual na intense delivery. Nung round 3, yun yung na-setup niya para maging conclusion round sana dahil sa naging tema na parang pinakita niya kay Zendlook yung halimbawa ng isang balancing performance, no? Pero hindi na ganun kalakas yung impact kasi nga hindi gumana yung sugal niya nung first 2 rounds. Habang si Zendlook naman, rektang-rekta yung atake niya dito. Concise yung 2 minuto. Andun yung signature rhyme schemes niya, mga metapora at naitahin niya yun sa format ng battle rap. Kaya hindi naging flat yung performance niya. May mga moments and quotable siya all 3 rounds. Well-deserved win. Pwedeng sa kanya yung all 3 rounds. Ayun, isa sa mga nakakagulat na resulta nung Vuelta Valentong 11. Kung ang battle rap ay malaya, ba't kayo naglilimita ng mga estilong dapat hangaan? Mga nagmamalaking magaan, 1 kilong bulak sa timbangan. Hindi pa nga makapantay, gusto na maging pamantayan. Ano? Narcissist ka? Sa'yo umiikot ang mundo? Walang panama sa komedya. At syak, wasak kapag lumetra. Paano hindi mayayanig? Ang binabagsak kometa, ano? Paano to naging kampyon? Walang paninindigan na pruweba. Napanood mo lang si GL, nagbago agad yung stilo mo, repa. Ako, mula una hanggang huling laban, matalinghaga yung eksena. Di ako kayang pabaguhin ang sinasabi nyo na meta. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Zendlook. Tuloy pa rin kahit mag-overtime. Kita mo ang tunay na kulay ko kahit pa colorblind. Marupok daw si Moko J na ba'y napaka-corning line. Mangingibabaw ang kahoy sa battle parang cork ng wine. Kasi sa height ka nagkulang, tangkad mo hanggang bewang. Di mo naisip man, pwede kitang tawaging isang middleman, walang ligtas sa decapitation. Kahit pa isang veteranong may mid-level exception. Ito ay murder this year. Pupunitin ka in half para masabing ikaw ay isang mid-tier. Early bonus ba to, Arik, my dear? Pagkat itong kalahating taong mamamatay to sa mid-year. Advancing sa tournament, 5-2, magigay para kay Plaredel. Sa buwayran mo, kulang pa sa views ng finals ko, awit naman. Dami ng pangalang pinakilala, wala pa rin pagkakakilanlan. Bago mo sana piniling umarang sa aking daan, inaral mo muna kung paano makiramdam. Di na para sabayang ka pa sa balikatan dahil di mo deserve yung title, akin na yan. Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Dinadamihan na yung rebat kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Di ba napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stop? Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang kabakap. Nasa 27 battle mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng stilo ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Jay Black.
Okay, hindi ito yung very impactful upset tulad ng mga ibang nandito kasi hindi ito headliner or tournament battle, no? Pati on paper nga parang hindi mo siya maiisip na upset eh. Pero ito yung context kung bakit ko nasali to. 2018 yung battle na to, kaya sobrang effective pa nung paggamit ng flow sa mga battle. At syempre, alam naman natin na isa si Damsa yung isa sa pinakamagaling pagdating dyan. Ito din yung time na talagang naitatak na ni Damsa yung pangalan niya sa flip top. Bago kasi nito, sa huling 6 battles ni Damsa sa 1-on-1 ay nanalo siya ng 5 beses. Ilan doon sa mga panalo ay galing pa sa mga flip top heavyweights nung time na yon, like Flick G, Abra, and Balakid. Talagang ganun ng caliber yung mga natatapat na rin sa kanya dahil nga sa naging consistent siya nung 2 taon na yon, 2016 to 2018. Dagdag na rin natin yung 2017 2-4-2 run nila ni Flick G na umabot pa sila sa semifinals. Kaya umingay din talaga yung pangalan niya that time. Habang si Range naman ay galing sa 8 consecutive na talo. Kaya masasabi talagang huge favorite si Damsa sa matchup na to. Pero yung nga, ang kuwela nung pinakita ni Range dito with the gimmicks, very entertaining at kuwang-kuha niya din yung crowd. Pati yung rap skills na rin na showcase niya. Enough para makuha yung dikit na panalo. Tapos kada battle puro flow. Pero wak, nakakasira ng imahe. Sabi sa akin ng GF mo, kaya ka lang naman daw nag-flow para magpapansin sa babae. Ibang klase ka pare, estilo ko pilit na ginagamit para lang gumana kalokohan mo. Kakakopya mo sa akin, pati yung dating standing ko na 110 ginaya mo. Sabi ni Kati, galit na galit siya sa'yo kasi bukod sa ang bilis mo mag-rap, ang bilis mo daw ding labasan pag nagsisex kayo. Si Damsa, praning to na tao, laging nagdi-day off, wala kasing trabaho. Enigma, gago ba to? Pero walang patutunguhan nito eh. Pag hindi ako nanalo, edi talo ako. Boto ng hurado! 4-1 para kay Range. Salamat, Damsa, tayo na, lakas. Kaya wag kang pasiguro sa aking mga unang panukala, di ka mangkusa na humanga. Dahil kung magkataon, siguradong mapapanganga to si M-Side sa sakit. Pag niregan ko sa puwet, 100%, tagusan sa bunganga! Pero diyan so katanat diyan basihan ng panlilitahan ng ikakayahan. Dati nakakasalubong mula sa daang lita po sunugan at tagakataya kaya ka ng sabayan. Maraming iniisip nila, di mo ka masya nasa iyong harapan. Ilang itablado na ba nalapatan ng iyong katawan? Ikaw ay tatapatan na tatapatan ng mapag-alaman. Mula mainstream, inatakdi kita pa underground para pahalikin sa sarili mong paanan. Ang boto, 6-1 para kay M-Side. Tandaan, ang content na walang delivery, meron pa rin kahulugan. Pero ang delivery walang content, walang katuturan. Kaya huwag magpalinlang sa mga unique niyang salaysay. Kasi aanhin mo ang unique kung wala namang saysay. Bukod tangi ka nga, pero hindi ka magaling. Di porket stand out ka, outstanding ka na rin. Kahit aralin mo na masinsinan daigdig ko, hindi mo madadaig to, mananatiling mananaig to. Sakop ng kalawakan ko yung technical na daigdig mo. Alien breed to! Lahat to nalaway binubuga ng bibig ko! Kaya alis to! Kung ayaw mo matulan, kising nyo! Nag-joke 3 beses, napahiya ng semis, kaya ikaw, galingan mo! Ang boto, 7 judges, 6-1 para sa champion ay sa buhay, si Aklas! Pero kahit na sa pagsulat padaanin, yung mga panggulat ko na hain, pagsambulat mo basahin. Mga sugat at hangarin na sa pagsulat ko nasalin. Mga sulat na nasakin, di masukat akalain. Mga sulat mo wala rin, parang sinulat mo sa hangin. Kasi mga bara ko ay halim o mala impacto. Mga bara mo sobrang support, walang impacto. Buga mo ay masangsang bigyan ng tic-tac-to. 3 rounds ko ay panalo parang tic-tac-to. Boto 3-2 para kay Apo. Salamat. Sobrang ganda
kalaban. Suki si Batas sa mga upset dahil na rin sa bigat nung dalawang isabuhay title na bitbit niya. Parang kada tungtong niya kasi sa stage ay siya yung llamado at nag-e-expect din lagi yung mga tao ng isang dominating performance. Yun na kasi yung tumatak sa atin dahil sa ginawa niya nung back-to-back championship na parang pinamukha niyang effortless kada laban. Bilang lang yung matchup niya na pwede mong sabihing evenly match on paper like yung Tipsy D at Mot, diba? Kaya ayun nga, parang katatalo ni Batas ay pwedeng i-consider as upset. Tulad lamang nung laban niya kay Fukuda nung 2018 isabuhay. Shay versus Batas sana yung semis matchup nun, pero yun nga, in-spoil yun ni Fukuda with his personal best performance that time. Tingin ko yung presence niya yung nagdikta sa naging takbo ng battle nila dahil opening pa lang ay hindi na siya nagpa-intimidate dun sa persona ni Batas. Parang dun siya humugot ng confidence para maging consistent all 3 rounds. Umamin ka! Gusto mo maging ako! Tangina, mag-practice ka! At wag mo tutugma! Fukuda sa lapida! Style mo One Direction lang, panista, Metallica! Huwag kang tama! Wala kang kinikilala, pero batas ka ng Pinas sa pagpapalusot, magaan ka magbigay. Talaga naman ang batas walang human rights. Kasi noong 2016 na isabuhay, iniwasan mo yung kanang kamay! Pasimpleng pag-iwas kay Marlon, takot sa lunin na barya. Doon palang batas, nagkaroon ka na ng sabit. Talagang kakaiba ka, Mark, kasi ikaw lang yung batas na natatakot sa adik! Boto ng hurado! Advancing sa tournament! 7-0! Magigay para kay Fukuda! Gusto ko lang mag-shoutout sa Hip Hop Heads TV para updated kayo sa kung ano man nangyayari sa Flip Top at para mamulit na rin kayo kung ano man nangyayari dito. Yo, MSEC nga pala, shoutout sa Hip Hop Heads TV. Yan, patuloy lang sa paggawa ng mga matatalinong content mga tol at yun, congrats at more power pa sa inyo lahat.